May message ako. Need ipa-calibrate yung timbangan. Hindi ko alam yan. Ayan. Yung timbangan ko lang naman, 5 kilogram yung capacity. Dito ako ngayon. Tingnan nyo naman yung timbangan ko. Ang liit. Susuot mo yung number. Bayad mo na daw ako 72. Hindi ko talaga alam ko. Pero naalala ko nung pagka sabi ko kay mama, kasi di ba may tindahan nga kami dati. Yun nga sabi ni mama, oo, kailangan daw. Sabi ko, ba't hindi mo pinalagyan dati nung pagkabili mo ng timbangan? Sabi ni mama na hindi naman yun kasi palagi. Sa lang naman yun. As in, bihirang-bihira daw. Sabi naman dito sa City Hall, kahit na bihira daw, basta magbibenta, kailangan lagyan. Buti walang pila. Thank you. Hulat lang ko dire. Ikaw na ko? Okay, thank you. Lagay dito. Tingnan nga natin. May sticker pala. Ayan. Calibrated. Ganyan pala. Pag hindi ka magpalagay nito, may multa. Buti na lang minessage nila ako. Ayan, meron. Minessage nila ako. At kung hindi nila ako minessage, ayan, mamultahan si Bisaya. Time, andito kami, diba, ni-renovate siya. So, ayan na. Bukas na ulit siya. Pinapasakay ko siya dyan, sinundan ko. Na. Kuha sa si Loy. Oh, unya. Unya na lang, Loy. Tanawag na niya ko sa tuwan. Nasakay ko dun si mama at nagmotor ako. Kasi mamaya, baka hindi yun siya makabalik. Kasi may susunduin pa daw siyang mga bata. At least madali sa akin pumunta doon sa highway, maghanap ng masakyan ni mama. Hindi pwede si mama dito sasakay sa motor ko. Sobrang busy si Bisaya today. Grabe talaga. Huwag nyo na lang masyadong yung mukha ko at wala na talaga. Matanda na. Alis ako ngayon. Mamalengke ako para sa mamaya. Last vigil kasi. Pero mamalengke muna ako dito para sa tindahan. Tsaka mamaya. Ako kasi naka-assign ng yung batch namin naka-assign ng snacks sa last vigil at ako pa yata yung parang gawing MC. Ipaus pa si Bisaya kasi inubo. Hindi rin ako nakapunta ng mga 2 days. At buti na nga lang walang klase ngayon si Shanley, holiday ngayon dito eh. Siya, araw ng butuan. Come here na, Shanley. Parang uulan pa yata. Wag naman sana. Are you okay? Ready na? Yes. Okay. Buti minessage ako ng kapatid ng friend ko. Kala ko 7 yung prayer. 4 pala. Itaranta ako ng punta dito sa Gaisano kasi ako nga in charge mamili, di ba? Umulan pa. At buti na lang din nga, nagtanong rin ako kung ano bang kailangan kong bilhin. Kasi ang balak ko sana soft drinks. Sabi niya wag na, marami doon. Hindi na rin kape. Pinili ko. Juices, candies, and may daw niya ng brown sugar. Brown sugar ga? 60. Yung ulan, grabe talaga. Papunta namin na Shanley, ang lakas. Ngayon, nawala na.
Narang resibo ini dong. Mag-taxi na lang kami muna papunta doon. Iwan ko na lang muna yung motor dyan. Babalikan ko na lang. At ang dami nito. Ayan. Pinipicturan ko lahat ng ng resibo kasi maganda na yung klaro ba. Resibo ng mga binibili ko for snacks. Ang daming may mga sasakyan sa amin. Ako talaga ang na-assign na motor lang yung sa akin. Hayaan mo na lang at ako naman yung medyo bakante. So, babalik ako dun sa Gaisano para kunin ko yung motor ko at may iba pa kasi akong bibilhin din. Yung iba ko namang bibilhin, yung parang mga hopya na lang ba sa bakery. So, pwede na yon sa motor ko. Ito, hindi. Kaya naman siguro, pero Diyos ko, mag-ano-ano pa ako dun. Itali-tali ko pa. Kasi sa U-Box ko naman, malaki naman yun eh. May napapasok ko naman yung isang tubig doon. Yung 2 box, pwede kong itali. Kaso wag na, ba't ko pahirapan sarili ko, Napaos-paos na nga si Bisaya, Maybe I will leave you there, ha? I'll go. I'll buy something and I'll come back. Where? Or you want to come again with me? You want to come with me? Okay. Ang problema ko nito mamaya kasi ako tong ipa-MC. Ewan ko kung kakayanin ko yung boses ko. Sana may boses pa ako mamaya. First time ni Bisaya magganito. Ako sanay ako mag-harap sa camera nang nagsasalita. Ano tayo, ma'am? Oh, pero yung sa maraming tao, hindi ako sanay ng ganun. Ito na pala tayo. O, palihog kong sulod. Tama na, Pepe. Sorry. Ngadto sa left side. Sorry. Okay na, mo na diya. Grabe, hindi pala madali itong magganito, no? Yung ma-in-charge ka sa ganito. Taranta si Bisaya, Tapos mag-host mamaya. Host ba tawag niyan? Never. Never pa na ganito si Bisaya. There is always a first time, sabi nga nila. Itong hopya nila dito, masarap to. Sana masarap pa din hanggang ngayon. Ube hopya to Inyog yung gamit nga ube ini. Sa roast gid ang gay nigang. Ang ube, ma'am. Oh. Inom pala naman po nila mga ube. Pero ang hopya, ang roast ang gay mo. Oo, rose. Upaya ang mga mag-uol sa akong kasing-kasing o paningkawasan. Ito yung empanada na in-order ko. Hindi ko pa natikman kung masarap ba ito. Busog pa ako Claire, lami ba? Claire, lami. Paano? Kaya ikaw lagi mo. Dili. Diba, yun may pa yung mag-say goodbye sa Pican Giselle before mo. Favorito ni Jaisel. Doon sa Daylayan, dala ng staff niya. Nagpaalam na ako, sabi ko gusto ko nang umuwi kasi may school si Shanli. Sabi nila ipag-absent ko daw si Shanli. First time kasi namin ang batch kami na marami-rami kami. 15 kami ngayon. Kadalasan konti lang, 7, 8. Pero ngayon marami kami. Bakit ganito kaya no? Pag may patay, tsaka yung magkatipon-tipon.
na sa mga nagsasalita. Ako lang yung may dalang kudigo. Obvious masyado eh. Na pala kudigo talaga nung nag-aaral pa. Dito muna kami sa 7-Eleven. Ayaw. Late kami nakatulog kagabi, mga 12 na yata kami nakauwi. So akala ko talaga hindi ko mapa-school si Shanley. Sabi ko nga, panay na paalam ko, si Shanley ayaw pang umuwi. Mga kabatch ko rin sabi, yung anak ko nga ayaw pang umuwi eh. Yun. Ako rin naman ang susunod. Mga 12 na nga din. So ayan, sabi ko sa kanya, baka bukas ha, mag-iyak-iyak kapag kagising ko. Hindi naman. Pero medyo late na kami pumasok. Hindi naman late sa klase. Kasi usually ng pasok namin, before 7 talaga. Ngayon 7 na. 7:30 pa yung ano nila class. So, after dito, ngayon, hindi muna ako mag-gym. Diretso na ako ng punta ng sementeryo. Hindi na ako pupunta ng simbahan. So, parang bukas na nga rin yata ako mamalengke. Kasi gusto ko matulog. Tantok talaga ako. Ang maganda rito kasi marami sila. Ito na kami, hindi kami pumunta sa sa simbahan. Diretso na yan sila uwi ng Cagayan. Magbiyahe sila ngayon after kain dito lang. Biro gitu.